0908-491-2682 and 0922-723165. You may also visit consevillerealty.multiply.com. Sa pagpapatuloy ng ating mga balita, sa kabila ng ilang beses na panawagan ng Bureau of Internal Revenue o BIR sa maagang pagbabayad ng buwis, isang araw bago ang itinakdang deadline, patuloy pa rin ang pagdagsa ng mga nagpa-file ng ITR or Income Tax Return sa tanggapan ng BIR Calapan upang hindi naabutin pa ng dagsa ng mga tao na nais pang humabol bukas, ika-15 ng Abril, ang huling araw ng filing ng ITR. Ayon kay Revenue District Officer Salvador Lasala, sa kasalukuyan mas marami na aniya ang nagsusumite ng kanilang ITR dahilan na rin sa karagdagang memorandum na ibinaba ng kanilang commissioner kung saan maging ang mga miyembro ng PNP at teachers na di sakop ng distrito ay sa kanila na rin nagsusumite ng ITR. Sa kabila nito, muli namang ipinaalala ng nasabing opisyal kung sino-sino ang kinakailangan magbayad ng buwis at mag-file ng income tax return. Marami kasi yan eh. Lahat ng kumpanya, lahat ng tao na dapat mag-file, kamukha mga teachers, PNP, mga professionals. Basta in short, lahat ng tao na may kinikita na sumusobra sa limit na tinatawag sa ating batas, dapat sila mag-file sa April 15. Kung meron kang babayaran, doon ka sa bangko magbayad. Kung wala ka namang babayaran, pwede mong i-file dito sa BIR. Sa kabila naman nito, ang hindi umano susunod sa itinakda ng batas sa pagbabayad ng tamang buwis at magsusumite ng ITR ay papatawan ng kaukulang multa. Mapatawan ng mga tinatawag nating surcharge at other increments kamukha ng interest at saka compromise penalty. Kung ikaw naman isa sa mga malalaking kumpanya na hindi ka nag-file, yan ang tinatawag na tax evasion. Pwede kang masubject dito sa kampanya namin na tinatawag na rate, meaning run after tax evader. Sa huli isang araw bago ang deadline, patuloy naman ang panawagan ni RDO Lasala sa publiko. Nagampanan nila ang kanilang obligasyon, ang pagbabayad ng tamang buwis at ang pagsusumite ng ITR, dahilan sa posible umanong wala nang ibigay na extension ng BIR para dito. Itong buwan na ito ang pinakamalaki sa aking dapat kolektahin sa buong taon. Humigit kumulang ay 71 milyon ang aking kukolektahin sa buwang ito. At sa pagkakataong ito, nais ko sanang humingi ng tulong sa ating mga tinatawag na taxpayers dito sa Oriental Mindoro na mag-file at magbayad hanggang bukas, sapagkat sa aking pananaw ay maaaring hindi magkaroon ng extension ang ating deadline. So aking inuulit, ako po ay humihingi ng tulong na sana tayo ay magbayad at mag-file ng ating income tax return hanggang bukas po lamang. Marami pong salamat. Sa ibang balita, hinggil sa isinumiteng aplikasyon ng Oriental Mindoro Electric Cooperative Incorporated, kaalinsabay ng kanilang Power Development Program. Isang public hearing ang isinagawa kahapon ng hapon, ika-13 ng Abril na idinaos sa Ormeco Solidarity Hall sa Barangay Santa Isabel, lungsod ng Calapan. Sa pangunguna ni ERC Commissioner Jose Reyes na siyang naging presiding officer, isa-isang tinalakay ang kahalagahan ng inihaing power supply agreement sa pagitan ng Ormeco at ng Ormin Power sa pagtatayo at pag-ooperate ng planta na makatutulong upang maibsan ang problema ng lalawigan sa kakulangan ng kuryente, gayon din mabawasan ang pagkuha ng kuryente sa NPC SPUG. Sa kabila ng naganap na hearing, ayon kay Ormeco General Manager Romeo Quasay, naging maganda ang naganap na hearing kung saan hinihintay na lamang na maisumite ang mga dokumento at ang permission of authority upang masimulan ang konstruksyon nito. Tapos na yung hearing, wala na susunod, maliban doon sa mga isasamit ng mga dokumento na hinihingi ng ERC. At hopefully, ma-issuehan na siya ng Provisional Authority para makapag-umpisa na makapag-construct yung Ormin Power ng kanilang planta. Hopefully, basta ma-deliver yung
yung units, yung modular units from Korea, yung Hyundai, ay maaaring mag-commercial operation na yan by late July of 2011 or early August. Sa kabila naman ang inaasahang nalalapit na pagtatapos ng hydropower plant sa bayan ng San Teodoro at konstruksyon ng bagong planta. Bagamat halos magsasabay umano ang operasyon nito, aminado ang nasabing opisyal na wala pang kasiguraduhan o pagbabagong magaganap sa taripa ng kuryente sa panahong maging fully operational na ito. Walang pasyadong pagbabago ang taripa ng kuryente sapagkat lalo na kung tumakbo yung ating mini hydro, siyempre 5 piso lamang ang magiging cost nun. At yung taripa ng kuryente ng Ormen Power ay nandun pa sa ERC at ini-evaluate pa. So hindi natin pa masyadong malalaman kung magkano yan, pero mas mababa yun doon sa tiyak doon sa global. Samantala, sa kabila ng mga usaping ito, isang pagpupulong naman sa pagitan ng Ormeco at NGCP ang isinagawa sa El Pueblo Resort kung saan tinalakay at ipinresinta dito ang pagtatayo ng submarine cable na isa sa mga sinasabing long-term solution sa lalawigan upang tuluyang mapababa ang singil sa kuryente. Tampok ang iba pang mga balita makalipas lamang ang ilang paalala. Welcome to Generica! Maintenance namin, dito